Hello mga kausisero at kausisera, ako si Cinderella na sa channel ko. Wala namang habang pa-intro pa. And for today's video ay gusto kong pag-usapan natin kung bakit mahalaga ang iyong mental health, lalo na nandito ka sa ibang bansa. Tara, upo tayo. Ay hindi po ako qualified professional para magbigay ng payo sa mga taong nakakaranas ng depression or may nararamdaman na hindi okay, kaya mas maganda pa rin po na mag-seek tayo ng qualified health professional. Alam nyo ba, sa Pilipinas ay hindi gaanong napapansin o pinahahalagan ang mental health dahil alam naman natin na ang mga Pilipino ay kilala bilang isang masayahing tao at resilient, at nariyan ang mga mahal nila sa buhay kapag nakakaranas sila ng kalungkutan o may mabigat na problema. Kung bagong dating ka dito sa Australia, sa unang araw o sa mga unang buwan ay masaya and at the same time overwhelming. Pero sa mga magdadaang araw ay maaaring makaramdam ka ng lungkot o pangungulila o pagkamis sa mga mahal mo sa buhay, lalo na at malayo ka na. At maraming mga pagbabago o adjustments na dapat mong kaharapin. Kung ikaw ay naka-temporary visa, usually, ang mga pinoproblema natin ay yung pambayad natin ng tuition fee, kung paano tayo makahanap ng trabaho, at kung paano tayo makakasurvive araw-araw, hindi ba? At hindi natin napapansin na nababalot na pala yung puso natin ng lungkot. Hindi natin napapansin na nalulose track na pala tayo sa goal natin. At dyan papasok bakit kailangan natin na pag-usapan yung mental health mo. Dito sa Australia ay based sa aking experience, napansin ko yung pagpapahalaga nila sa mental health. Bilang nagtrabaho din ako as a healthcare professional sa mga mental health facilities, ay doon ko napansin yung mga support na ino-offer nila sa mga taong may mga pinagdadaanan when it comes to their mental health. Ikaw na bago dito sa Australia, kung nararanasan mo man yon, ay okay lang yon kasi hindi lang ikaw ang nakakaranas nun. Yun nga lang ay hindi natin napapansin at hindi natin nai-open sa ibang tao dahil usually ang mga tao dito sa Australia ay sobrang busy. Pero huwag kang mag-alala kasi maraming mga paraan para ang mental health mo ay maalagaan mo at mapalakas mo. Para sa akin, sa kabila ng mga experiences naming mag-asawa sa hirap ng buhay dito sa Australia, ito lang naman yung mga ilang ginawa namin para ma-survive namin yung mga challenges na napakahirap na dumating sa buhay namin. Bigyan ko lang kayo ng konting summary kung ano yung mga bigat ng challenges na napagdaanan ko. Unang-una, nagpunta kami dito sa Australia on a temporary visa. Iniwan namin yung 11-month-old namin anak. Pangalawa, ako ay nag-aral ng accounting skill na napaka-competitive at ang goal naman namin ay ma-PR pero parang wala ng pag-asa. Ang pangatlo ay biglang nagka-COVID. Hindi namin alam kung makaka-uwi kami sa Pilipinas at makikita ba namin yung anak namin. Ang pang-apat ay nabuntis ako on a temporary resident visa at hindi ko alam kung paano ko ba mapapalaki yung anak ko nang wala namang mga magulang sa tabi ko at kami lang mag-asawa. Panglima ay nabuntis ako ng mag-isa lang sa Tasmania nang wala akong kasama para alagaan ang sarili ko. Ang pang-anim naman ay tapos na yung aming visa pero hindi pa namin alam kung paano kami makakapag-apply ng permanent resident. At yun lamang naman yung ilan sa mga napagdaanan namin. Ang unang-una at pinaka-importante sa lahat ay yung pagdadasal at paglapit sa Diyos, lalong-lalo na sa mga panahon na down kami at hindi na namin alam ang mga sagot sa katanungan namin. Hindi po kami mga relihiyosong tao, pero yun yung effective talaga na based on my experience na kada nahihirapan po kami ay nandyan at nagdadasal po kami. Pangalawa ay kami ay nagsulat ng mga goals namin bago pa man din kami pumunta sa Australia at kapag nakikita namin na kami ay nalulose track, binabalikan lang namin yung mga goals namin at tinitignan namin siya. Pwede nyo rin gawin yon. Maglista kayo ng mga goals nyo at yun yung magmamotivate sa inyo at magpapaalala kung bakit kayo lumalaban. Ang pangatlo ay ni-utilize namin yung International Student Support Services para sa mga estudyante na kagaya ko na kailangan ng support sa mga ilang
challenges na kinakaharap when it comes to studying at sa mga ibang aspects na nahihirapan tayo kung paano ba natin mariresolve. Ang pang-apat naman ay ang paglapit sa mga qualified health professionals. For example, nung ako ay manganganak na, meron mga series of assessments na ginagawa para sa mga mommies para ma-assess ang kanilang mental health. Ang panglima ay ang pagkapit sa mga kaibigan na palaging andyan para suportahan tayo at bigyan ng payo at para makalimutan ng ilan sa mga problema natin na kinakaharap dito sa Australia. At yung sumunod ay yung pag-alala sa mga bakit namin. Bakit ba tayo nandito sa Australia? Bakit ba kami nagpupursige dito sa Australia? Bakit ba gusto naming tumira dito sa Australia? Bakit gusto naming makamit itong goal na ito? Bakit namin kailangang ipaglaban yung gusto naming makamit sa buhay? Overall, bakit mahalaga ang iyong mental health? Dahil kapag hindi mo pinahalagahan ito, ay baka mabaliw ka. Baka mawala ka sa katinoan mo at ang ending ay uuwi ka. Yun lamang po. Sana nakatulong.